Amen. So welcome sa ating Morning Revival Preview. So week 3 na tayo. At ang title ng ating Morning Revival for this week ay The Likeness of the Death and Resurrection of Christ. So pag likeness, hindi ko alam kung anong ginamit sa Tagalog. Katulad, no? Kamukha. Likeness, kamukha. Amen. So, ang nakita ko yung isa sa mga malaking paksa dito ay ang baptism. So, karamihan sa atin mga nabaptize, pero kung gusto niyang pumasok sa totoong kahulugan ng bautismo, maganda itong day 1. Talagang halos nakita ko, pwede siyang gawing isang malaking outline. At pwede natin pag-aralan upang sa panahon ng ating pag-speak tungkol sa bautismo, marami tayong makukuha dito. So, bago ako pumunta doon sa mga Bible verses natin, pupunta muna ako dito sa outline natin. Dahil mula sa outline, halos naipaliwanag na. Okay, so sabi niya rito, all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death. So yung highlights ng baptism kasi ay baptized into the death of Christ. So yun yung pinaka mahalagang kahulugan ng bautismo. Tayo ay binautismuhan sa kamatayan ni Kristo. Baptism is not a form or a ritual. It signifies our identification with Christ. So, yun. So, ang bautismo ay identification with Christ. O pwede natin sabihin na ang pakikiisa o pagiging kalakip ni Kristo. B, through baptism, we are immersed into Christ, taking Him as our realm, that we may be united with Him as one in His death and resurrection. Okay, immerse into Christ. Nilubog tungo kay Kristo. Siyempre, nilubog mo, nakaisa mo kung saan ka nilubog. No? So, maganda yung salitang immerse. Kasi yung baptism mismo ay immersion. Ang ibig sabihin, paglubog. Kaya yung salitang baptism sa Greek ay baptizo. Ibig sabihin, ilubog. So, sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nailubog tungo kay Kristo. So, lalo na sa dalawang aspekto ni Kristo, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. So, yun ang bautismo. Nilubog tayo. Kung physically, ang nakikita natin, nilubog tayo sa tubig. Pero yun ay sagisag ng bautismo. At yung tubig, pwede natin sabihin, nagre-represent kay Kristo bilang Espiritu. Na kung saan nilubog tayo doon. Kaya sinasabi natin ang bautismo ay may dalawang aspekto, yung physical o visible at yung invisible. No, visible, nakikita mo yung tubig. Invisible, yung espiritu, hindi mo nakikita. C, we were born in the spirit of Adam, the first man. But through baptism, we have been transferred into the spirit of Christ, the second man. So yung first man si Adam, pinanganak tayo sa loob ni Adam. Ni Adan. Kaya wala tayong mapala doon. Kasi tisod na yun eh. Pero sa pamamagitan ng bautismo, nilipat tayo mula sa kasaklawan ni Adam tungo sa kasaklawan ni Kristo. So si Kristo yung second man. When we were baptized into Christ, we are baptized into His death. So, inuulit-ulit yun. Nung tayo nabautismuhan kay Kristo, tayo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, paulit-ulit. Tungo kay Kristo, tungo sa kanyang kamatayan. No? Kasi yung kamatayan ni Kristo ay nasa kanya. His death has separated us from the world and the satanic power of darkness, and has terminated our natural life, our old nature, our self, our flesh, and even our entire history. No, dahil ang pagbabautismo
ay pagbabautismo sa kamatayan, kaya termination yun, pagbibigay ng wakas. Sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, okay, nabigyan ng wakas at naibukod tayo mula sa mga negatibong bagay, katulad ng sanlibutan, makasatanas na kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ay tinapos, no, mula sa ating natural na buhay, no, lumang kalikasan, sarili, laman, at tinapos na rin yung ating buong history, lalo na yung nakaraan natin bago tayo nanampalataya sa Panginoon, na terminate na lahat yun. Kaya ang laki ng ang lawak ng kahulugan ng bautismo. Hindi ito basta-basta. Bagamat maraming mga tao pa din, pagkatapos naman ng palataya sa Panginoon, ayaw mabaptize. Hindi ko alam kung makita nila ito, baka magpabaptize na sila. Maraming mga tao ayaw mabaptize. Wala namang hindi naman sila maaano dyan. Pero bakit ayaw nila mabaptize? Para may isang puwersa na pumipigil sa kanila. At marami mga bagay, hilingin mo sa kanila, papayag sila. Baka utangan mo, papayag. Pero bautismuhan mo, ayaw nila. Kaya nga, pwede natin sabihin, totoo na mayroong isang kapangyarihan ng kadiliman na pumipigil sa tao para mabautismuhan. Minsan, ang linaw naman, sinasabi ng Biblia, manampalataya, mabautismuhan. Pero sasabihin niya, manampalataya na lang, wag na yung isa. Wag na yung mabautismuhan. Hindi naman makapagbigay ng talagang dahilan na pwedeng dahilan. Basta ayaw. Ayaw. So, naka-encounter na ba kayo ng mga ganyan? Marami yan. Sana yung mga ilang hindi ayaw mabautismuhan, mapakinggan ito. Baka sakaling pumayag na kayo. Amen. So, Romans 6:3. Or are you ignorant that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? Ano ba ignorant? Are you ignorant? Sabi niya ganon. Ito sinasabi to, yung sa mga nabautismuhan na. Ano ba nabautismuhan na? Sabi ni Paul. Ignorant ba kayo? Hindi nyo ba nalalaman? Yun. So, ang ibig sabihin ng ignorant, nabaptize pero hindi alam kung anong kahulugan ng bautismo. Kaya sinasabi niya. Ano sabi niya? Or are you ignorant that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? So, lahat tayong mga nabautismuhan, wag tayong mga taong yung hindi alam. Kailangan alam natin na tayo mga nabautismuhan tungo kay Kristo, tungo sa kanyang kamatayan. So yung Kristo dito at yung kamatayan ni Kristo, iisa lang yan. Tungo kay Kristo, tungo sa kanyang kamatayan. So yun yung bautismo. Nung binaptize tayo, maring hindi natin nakita, hindi natin naramdaman, hindi natin alam na nung binaptize tayo, akala lang natin sa tubig lang yun. Hindi natin alam. Pero yun pala ay bautismo tungo kay Kristo at sa kanyang kamatayan. Ngayon, alam nyo na. Di ba? Alam na natin. Huwag na tayong ignorant. Amen. 1 Corinthians 1:30. But of Him you are in Christ Jesus, who became wisdom to us from God, both righteousness and sanctification and redemption. So, inulit yung term na we are in Christ Jesus. So, pwede natin sabihin, nung nabautismuhan tayo, yun yung we are in Christ Jesus. Tapos sinabi rito, sapagkat nadala tayo tungo kay Kristo, naging wisdom natin siya sa tatlong bagay. Righteousness, sanctification, and redemption. Naging karunungan natin siya. Noong una, hindi ko rin maintindihan bakit ba yung si Kristo naging karunungan sa aspekto ng katwiran,
kabanalan at katubusan. Bakit sinabing wisdom yun? Hindi sinabing blessing. So, anyway, hindi naman in-explain yan dito. Sa tingin ko, ito ay naging wisdom natin, naging isang karunungan natin, no, na pinili natin, okay, natamuhin ang tatlong bagay sa pamamagitan na pagiging na kay Kristo. Matalinong desisyon ito. No, ito ay isang matalinong desisyon na siya ang ating una, katwiran. Okay? Ano pa? Kabanalan at katubusan. So sabi nga ito ay tumutukoy sa tatlong bagay sa buhay natin. Yung katwiran, ito yung nakaraan. Nung nanampalataya ka, naging katwiran mo siya. Di ba? Nakaraan na yan. Kasi hindi naman tayo naligtas ngayon eh. Nakaraan na yan. No? At siya rin ang kabanalan natin o nagpapabanal sa atin. Pangkasalukuyan. So yung isa nakaraan, yung kabanalan, pangkasalukuyan. No? At siya rin ang ating katubusan. At yun naman ay ang katubusan ng ating katawan na babaguhin tayo, luwalhatiin tayo sa katawan. At ito ay sa darating na panahon. No? Kaya yung katubusan dito ay katubusan ng katawan. So, lahat na ito ay si Kristo na ating karunungan. So magbabasa na ako. The believers have been baptized into Christ, even into His death. O, inulit-uli. Baptized into Christ, baptized into His death. Baptism is not a form or ritual. It signifies our identification with Christ. Through baptism, we are immersed into Christ, taking Him as our realm, that we may be united with Him as one in His death and resurrection. Amen. So, lahat ito naganap sa bautismo. Nailakip tayo kay Kristo, particularly sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Amen. Yung kaligtasan natin, malaki ang kinalaman kasi sa kamatayan ni Kristo at sa Kanyang pagkabuhay na muli. Kaya, kailangan nakalakip tayo doon. Sapagat kung hindi tayo nailakip doon, wala tayong kaligtasan. Mananatili tayong hindi ligtas kung hindi tayo nailakip kay Kristo at nakapasok sa realidad ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Diba? So, wala tayong kaligtasan kung hindi nangyari yun. Kasi kung wala yung kamatayan, walang pagtapos, walang pagbubukod, walang paglilipat na naganap. O di nandun din tayo sa dati. Walang kaligtasan. Kasi sa loob ni Adam, wala namang kaligtasan talaga. Amen. So Romans 6:3, which speak of having been baptized into Christ, is the strongest support for the thoughts of the organic union with Christ. The organic union we have with Christ. We can never enjoy and experience Christ without being baptized into Christ. Amen. So, matibay ito. Sasabihin na ipagkaisa ka na ba kay Kristo? Nailakip ka ba kay Kristo? Kaisa mo ba siya? Nadala ka ba tungo sa pakikipag-isa? Organikong pakikipag-isa? So, ang sagot ay yes. No? So, kailan? Sa bautismo. Sa bautismo po nangyari yan. Na nabaptize tayo kay Kristo, ay nabaptize tayo tungo sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya yan yung panahon na tayo ay nailakip sa Kanya, no? At nagtamo ng organikong kaligtasan. No? Sapagkat ang ating pagkikipag-isa sa Kanya ay isang organikong pakikipag-isa. Amen. We were born in one person, Adam. But when we believe and were baptized, we entered into another person, Christ. By being baptized into Christ, we entered into Christ and became part of Him. Amen. So tayo ay naisilang sa loob ni Adan. So anong meron dyan? Pagkatisod, diba? Kamatayan.
sumpa, okay, kaparusahan, at kamatayan, si Satanas. Lahat ng mga negatibong bagay na itala tungo kay Adam. Diba? So, tinurok sa kanya yung yung kamandag. So, mula doon sa kamandag, pumasok na yan. Si Satanas, kalikasan ni Satanas, ang kalikasan ng kasalanan, ano pa, kamatayan, si Satanas mismo, dinala rin niya yung negatibong bahagi ng sanlibutan. Dinala rin niya yan. At ang katauhan ng tao, naging corrupted, naging laman, di ba? Naging lumang tao, naging natural. So lahat ng ito na kay Adan. At nung pinanganak tayo, kay Adan tayo galing. Kay Adan, kaya lahat ng meron si Adan, meron tayo. Ang saklap sa loob ni Adam. Tuwali, salamat sa Panginoon, nabaptize tayo. Mula sa bautismo, tungo sa kanyang kamatayan. Lahat ng ating kaugnayan sa mga negatibong bagay na terminate siya. Bigyan ng katapusan. At tayo ay nakapasok kay Kristo. Mula kay Kristo, tinamo natin lahat ng aspekto ng kaligtasan. Kaligtasan, okay, mula sa mga kung anong meron kay Adan. At nailipat tayo kay Kristo. Diba? So, ang ganda ng salvation. Ang salvation talaga, hindi siya katulad, okay, ng natutuhan natin nung araw. Ay, save. Save na po. Okay, sabihin ng nag-preach ng gaso. Sinong gusto mo ng palataya? Taas ang kamay. Sabi naman ng mga nakinig ng gospel, taas. Ayan, tumaos. Save na yan. Tumaas na yan. Sino pa? Ikaw, taas mo. Sige, para ma-save. Taas. So, lahat ng mga tumaas, ipepray na niya. Salamat, Panginoon, itong mga tumaas ng kamay. Tinanggap ka na nila. So, ganun kasimple. Diba? Pero tayo, pumapasok tayo sa pagsasagawa ng kaligtasan. Ano sabi ng Biblia? Believe. Ano sabi niya tungkol sa believe? Receive. Believe, receive. Okay, so receive. Panginoon, buksan mo na yung sarili mo. Sama mo sa panalangin. Papasukin mo yung Espiritu sa Kanya. Receive. Diba? Tapos niyan, baptize. Kasi na-believe na nanampalataya na. Kaya sabi ng Biblia, believe, baptize. So the next step is baptize. So dalhin mo na, bautismuhan na. Yun na, kung pinaptize mo, saan mo dadalhin? Sa tubig. Sa tubig. Sabi ng Panginoon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. Ano sinabi niya ito? Ito yung panahon na nakumpleto na yung proseso niya. Nabuhay na muli, namatay, nabuhay na muli, sa kanyang pagkabuhay na muli, naging Espiritong nagbibigay buhay. So available na siya, Espiritu na pneumatic, malahangin, Espiritu. At pwede nang pumasok. At pwede nang bigyan ng realidad yung bautismo sa tubig na nakikita natin. Pinaptay sa tubig, nakikita. Subalit yung hindi nakikitang aspekto ay yung Espiritu. Binaptize din sa loob ng Espiritu. At dahil naibunga ng Espiritu, pwede na silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Nailipat na mula kay Adan. Nandiyan dyan ang sumpa, kasalanan, paghahatol, lumang buhay, natural na buhay, kasanlibutang bagay, nandiyan dyan, inalis na, nilipat na. So tungkol sa sanlibutan, asan ka na? Pwede mo sabihin, namatay ka na. Sapagkat binautismuhan ka sa kamatayan ni Kristo. Kung binautismuhan ka sa kamatayan ni Kristo, ano nangyari sa'yo?
Una, si Kristo namatay. Pinasok ka sa kanyang kamatayan. Ano nangyari sa'yo? Namatay ka rin. Kaya likeness, sabi niya. Yan ay katulad ng kung paano namatay si Kristo, tayo ay namatay din sa lumang buhay natin. Kaya si Pablo, pinatotoo niya. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Diba? Ako ay napako na kasama ni Kristo. Okay? At sabi niya, I've been crucified with Christ. It is no longer I who lives. Sabi niya. So Galatians 2:20, basahin mo. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay. Sabi niya, nung siya ay nailakip na kay Kristo, hindi na siya nabubuhay. Physical, namatay ba si Paul? Hindi. Pero sabi niya, hindi na siya nabubuhay eh. So, ibig sabihin yung kanyang lumang tao, namatay. Yun yung Adamic nature ng tao, namatay, na-crucify. Sabi niya, it is no longer I who live. Pagkatapos niya, dinuktungan pa niya. Dinuktungan naman niya. But it is Christ who lives in me. No longer I who live. Hindi na ako nabubuhay. Pero si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano ba siya talaga? Namatay o nabuhay? Siyempre yung old man niya namatay. No? Pero ibinangon siya sa pagkabuhay ng Panginoon bilang isang bagong tao. Bagong Paul. No? Wala na yung nakaraan. Isang bagong Paul na siya. Ganon din tayo. Kung ano yung nangyari kay Paul, yun din ang nangyari sa atin. Pare-pareho lang yan. Binautismohan tayo kay Kristo. Binautismohan tayo sa kanyang kamatayan. Okay. Amen. So Romans 6:3, Paul says that we have been baptized not into Christ's resurrection, but into His death. So, diba, sa Romans 6, ang binigyan ng emphasis ni Paul, na bautismohan tayo tungo sa kamatayan ni Kristo. Hindi niya sinabing sa pagkabuhay na muli, sa kamatayan. So, yun yung unang pasok. Kamatayan muna. No? Kasi, paano magkakaroon ng pagkabuhay na muli kung walang kamatayan? Diba? So, ang pagkabuhay na muli ay sumunod o kasunod ng kamatayan. Katulad ng Panginoon, namatay muna siya bago siya nabuhay na muli. Hindi siya nabuhay na muli tapos namatay. Lagot tayo. Kundi namatay muna at nabuhay na muli. So tayo ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo. Amen. Okay. The fact that we are baptized into Christ and into His death indicates that Christ and His death are one. Amen. So, yun yung sinabi ko kanina. Nabautismohan ka tungo kay Kristo. Nabautismohan ka tungo sa kanyang kamatayan. So, nung nabautismohan ka kay Kristo, yun ay bautismo tungo sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, ano to? Paglalakip. Kung anong dinaanan ni Kristo, pinasok ka kay Kristo, kung anong dinaanan ni Kristo, dinaanan mo rin. Parang yung arko ni Noah, pinasok ka sa loob ng arko, kung anong dinaanan ng arko, dinaanan mo. Yun nga lang, nasa loob ka ng arko. Safe ka dyan. No? At marami nagsasabi, yung arko ni Noah ay sa gisag ni Kristo yan. Lahat ng pumasok doon naligtas. No? At tayo ay pumasok at nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan. So yung arko dumaan sa matinding daluyong. Kamatayan yun. Diba? Pero yung mga believer, nasa loob ng arko. Tayo mga believer, nasa loob ni Kristo. At dumaan si Kristo sa kamatayan. Tayo ay na-identify. Kung hindi ganyan ang sasabihin natin, paano mo i-explain yung sinasabi ni Paul na tayo ay nabautismo tungo sa kamatayan ni Kristo? Kailan nangyari yan? Sa history. Kailan nangyari yon? So sigurado yan ang nangyari nung siya ay namatay sa krus. Noon tayo na bautismuhan sa kamatayan ni Kristo.
Sasabihin mo, brother, hindi pa kami pinanganak nun. O tama, hindi ka pa nga pinanganak. Sapagkat sa mata ng Diyos, yung mga walang time element. Di ba sinabi ng Biblia, ikaw ay pinili bago pa natatag ang buong sanglibutan. Tao ka na ba nun? Hindi pa. So walang time element kasi yung Bible eh. Tapos sabi ng Revelation, siya ay ang kordero na pinaslang bago pa natatag ang sanlibutan. Kailan ba siya pinatay? Si Kristo bilang kordero ng Diyos. 2,000 years ago lang. Pero sabi ng Biblia, bago pa naitatag ang sanlibutan, walang time element. Kaya huwag natin pag-usapan ng panahon dito, oras o taon. Ang mga sinasabi ng Biblia ay mga naganap sa mata ng Diyos. Hindi binibigyan pansin ang panahon, kundi sa mata ng Diyos, walang kalendaryo. Amen. Amen. Thus, when a believer is baptized into Christ, he is spontaneously baptized into the death of Christ. It is impossible to separate Christ's death from Christ himself. The being of the resurrected Christ includes the element of his effective death. The effectiveness of Christ's death is one of the ingredients of his all-inclusive being. Therefore, to be baptized into Christ is to be baptized into his death. Amen. So, all-inclusive si Kristo eh. Lahat ng mga aspektong binabanggit natin ay naging elemento niya. Naging elemento ni Kristo. At sa loob ng elemento ni Kristo, merong elemento ng kamatayan, pagkabuhay na muli, pagsasakatawang tao, okay, pag-akyat sa sangkalangitan, at lahat ng ito, kung ano-ano pa, ay nasa mga elementong na kay Kristo. Kaya pagpasok mo kay Kristo, lahat ng kung ano meron si Kristo, naging bahagi natin. Kaya sinasabi, baptized into Christ and baptized into the death of Christ, pareho lang yun. Into Christ, nandun ang elemento ng kamatayan ni Kristo. At si Kristo mismo ang effectivity, bisa ng kanyang kamatayan. Kaya sinabi, pinasok kay Kristo, pinasok sa kamatayan ni Kristo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang kamatayan ni Kristo. So there is a tremendous difference between death in Adam and the death of Christ. We lost death in Adam. Christ's death is dear and lovable, and we may abide restfully in it. How wonderful that a believer baptized into the all-inclusive Christ, amen, is also placed into the death of Christ. In the words of hymn written by A.B. Simpson, it is so sweet to die with Christ. Rest and victory are found in Christ's death. Amen. So, meron dalawang uri ng kamatayan dito. Yung isa yung binabanggit yung kamatayan ni Adan. Si Adan naman may kamatayan din. No? At itong kamatayan ni Adan, horrible, lots. Sabi niya, lots ginamit niya. Ito ay kakilakilabot na bagay. At ito ay karumal-dumal na kamatayan. Kamatayan ni Adan. Oo. So, sabi ng Biblia, pagkatapos ng physical death, minsan, meron pang ikalawang kamatayan. Kaya horrible ang death na yan. At yan ang sumagot doon sa sumpa at kabayaran ng kanyang pagkatisod, na kung saan sinabi ng Panginoon sa kanya, sa araw na kainin mo ang bunga ng punong ito, ikaw ay tiyak na mamamatay. Kaya horrible yung kamatayan niya. Subalit ang kamatayan ni Kristo, amen, ay napaka-precious. So dear, so precious, so lovable, so restful, so wonderful. Amen. So ito ang kamatayan niya. At sinabi sa hymn ni A.B. Simpson,
It is so sweet to die with Christ. Okay. Rest and victory are found in Christ's death. So, blessing ang kamatayan ng Panginoon. Unang-una ito ang tumapos sa lahat ng mga negatibong bagay. At maging si Satanas, di ba? Sa krus, tinurog ng Diyos ang ulo ng ulupong. Tinerminate niya ang kasalanan, ang sanlibutan, at lahat ng mga negatibong bagay sa buong sansinukob. So, itong kamatayan na to, tumapos sa lahat ng mga negatibong bagay. At tayo ay inilakip niya. Upang sa paglalakip na yan, okay, tayo ay ma-terminate din at maibangon kasama ng Panginoon. At yung ating history na isama na doon sa termination sa krus ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, libre ka na. Libre na ako. Libre na tayong lahat na mga dumaan sa kamatayan ng Panginoon. No? At sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus, di ba? Sinama rin tayo. Sinama rin tayo upang tapusin niya ang lahat ng kanyang kalaban, kaaway, katunggali dito sa buong sansinukob. So, every candidate for baptism is a person in the process of dying. Through baptism, such a person is put to death. Having been identified with Christ and his death, he is immersed in water and is buried. Through baptism, he enters into the actual experience of death with Christ. Ulit-ulit. So, nakapasok siya sa kamatayan ni Kristo. Amen. Kaya ang bautismo, pag tayo nagbabautismo, ang unang concept na papasok sa isip mo, naku, pabaptize ito into the death of Christ. Congratulations. Mamaya, papasok ka na sa kamatayan ng Panginoon. At mula sa kamatayan, ma-terminate na ang iyong lumang pagkatao. At sa pag-ahon mo sa tubig, ikaw ay isang bagong tao at makakalakad sa kabaguhan ng buhay. Kaya lahat ng kay Kristo Jesus ay pawang bago. At lahat ng mga lumang bagay ay lumipas na sa kanyang buhay. Huwag mo na alalahanin yung mga lumipas mo. No, huwag mo na sabihin na ang sama-sama ko noon. Oo, masama. Pero huwag mo na rin alalahanin yan. Tapos na yan. Maski yung mga kriminal na nabautismohan, tapos na yun. Tapos na yung kanilang past. Bagamat sa record ng gobyerno, hindi pa nabubura yon. Pero sa mata ng Diyos, lahat ng kasalanan nila, kinalimutan na ng Diyos. Binigyan sila ng bagong buhay, bagong puso, bagong espiritu, pinatawad ang kanilang mga kasalanan, hindi na inalala ng Panginoon. Ganyan katindi ang salvation. Ganyan katindi. Hindi yan taas kamay, hindi ganun. O pag na-save ka, okay lang. Pag namatay ka, akyat ka sa langit. May mansion ka. Hindi ganyan kasimple yan. Hindi ganun kasimple. Salamat sa puro at dalisay na salita ng Diyos. Na palagi nating sinasaalang-alang sa lahat ng ating mga pagtuturo at pagsasalita. Lalo na ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng bautismo. Salamat, ito ay naging bahagi ng aming kaligtasan. Salamat din pinaniwalaan ka namin sa iyong sinabi na ang manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Panginoon, tinanggap namin ang bautismo tungo sa iyo at tungo sa iyong kamatayan. At sa pamamagitan nito, binigyan mo ng wakas ang lahat ng mga negatibong bagay sa buhay namin upang kami makalakad sa loob ng pagkabuhay na muli. Salamat, Panginoon. Amen.